Tanggapin lang nila yung sinabi ni Kristo, wala silang magiging problema eh. Kasi ang ipinasasabi ni Kristo, pinasasabi sa atin. Sabihin mo ika sa aking mga kapatid. Ano? Yung Diyos nila, yun ang Diyos ko. Ilan ang Diyos ni Kristo? Isa. Yung Diyos niya, ano rin natin yun? Diyos rin natin. Kaya mababasa mo sa Biblia, napakarami. Isang Diyos at Ama ni Kristo. Okay, so ang pinagbabatayan nilang talata na si Kristo ay hindi Diyos, ay ito pong naisulat sa John chapter 20 verse 17. Dahil sinasabi dito ng Panginoong Hesus na pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So inamin mismo ni Kristo na ang Ama ay kanyang Diyos. Ngunit ang tanong, nangangahulugan po ba ito na si Kristo ay hindi Diyos dahil siya ay may kinikilalang Diyos? Kaya ba hindi Diyos si Kristo dahil ipinakilala niya ang Ama na Diyos? Ipaano naman kung ipakilala din ng Diyos Ama na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos? Hindi na rin ba Diyos ang Ama? Dahil ang sabi dyan sa Hebrews 1 verse 8, ang sabi ng Ama sa Panginoong Hesus, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. So, ipinakilala mismo ng Ama na Diyos ang Panginoong Hesus. Kaya hindi po basihan na porkit kinikilalang Diyos ni Kristo ang Ama ay hindi na sa Diyos. Dahil maging ang Ama ay kinikilala din namang Diyos ang Panginoong Hesus. Dahil sila ay iisa sa pagka-Diyos. At tandaan natin na ang salitang iisa ay hindi laging tumutukoy sa numerical quantity o sa bilang, kundi ito din ay maaring mangangahulugan ng nagkakaisa or united. Halimbawa, we are one, we have one mission. So merong pagkakaisa ang higit sa isang persona. Halimbawa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, naisulat po dyan na, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung salitang God ay galing po yan sa Hebrew word na Elohim at yan ay masculine plural or higit sa isang persona. Kaya ang salitang one na ginamit dito ay galing din sa Hebrew word na ikad, meaning united or nagkakaisa. At ang salita nagkakaisa or merong pagkakaisa ay ginagamit ito kapag ang bilang ay higit sa isang persona. Katulad ng sa Genesis chapter 2 verse 24, sinasabi po dyan na the husband and wife shall become one flesh. So paano naging isang laman ang dalawang persona? Dahil ang husband ay isang persona at ang wife ay isang persona, ngunit sila ay nagkakaisa sa pagbuo ng pamilya. Ganon din ang tatlong persona. Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, sila ay nagkakaisa din ng likhain ng mundong ito. At present din ang tatlong persona ng likhain ng tao. Dahil ang sabi dyan sa Genesis chapter 1 verse 26, God said, let us make man in our own image. Yung God ay galing sa Hebrew word na Elohim. Yan ay masculine plural. Kaya sinabi ng Diyos na likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Hindi sinabi ng Diyos na likhain ko ang tao ayon sa aking larawan. Kundi ang sabi niya, likhain natin ang tao dahil present ang tatlong persona ng likhain ng tao. At kung sila ay nagkakaisa sa paggawa ng napakagandang mundong ito, kung sila ay nagkakaisa ng likhain ng tao, sila din ay nagkakaisa upang silyuhan ang kabanalan ng bautismo. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang unang mapapansin natin dito ay yung pagpapahayag ni Kristo ng kanyang supreme authority sa mundong ito. Dahil ang sabi ni Kristo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ang lahat ng tao sa mundong ito ay dapat maging alagad ng ating Panginoong Hesus. At pangalawa, ay yung paggamit ng singular form upang ipakilala ang tatlong persona. Dahil ang sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan. Yan po ay singular at hindi sinabi ng Panginoong Hesus na bautismuhan ninyo sila sa kanilang pangalan dahil tatlong persona ang ipinakilala dito. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pero ano ang sabi ng Panginoong Hesus?
Ang sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil ang tatlong persona na ito ay iisa sa pagka-Diyos. Kaya malinaw po na ang salitang iisa ay hindi laging tumutukoy sa numerical quantity or bilang, kundi ito din ay tumutukoy sa pagkakaisa or united. Katulad ng sa husband and wife, ang husband ay isang persona at ang wife ay isang persona. Pero sila ay tinawag na one flesh or iisang laman. Sila ay naging isa. At ganoon din sa Trinity, ang Diyos ay iisa sa tatlong persona. Kaya sa Trinitarian ay wala pong problema kung ipakilala ni Kristo ang Ama na Diyos dahil ito ay tunay na Diyos. At kaya ipinakilala ng Ama na si Kristo ay Diyos dahil ito ay tunay na Diyos. Hindi nagkamali si Kristo na kilalaning Diyos ang Ama. At ganun din ang Ama ay hindi rin nagkakamali na kilalaning Diyos si Kristo. So sino ang mga nagkakamali? Ang mga nagkakamali ay yung mga ayaw maniwala sa sinabi ng Ama na si Kristo ay Diyos. Yan ang malaking problema ng mga anti-Trinitarian dahil maraming talata sa Biblia na nagsasabing si Kristo ay Diyos. Ngunit dahil sa ito ay taliwas sa kanilang doktrina, kaya wala silang magagawa kundi tutulan ang lahat ng talatang nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Kahit pa ito ang ipinahahayag ng Diyos sa banal na kasulatan. Yan ang nakakalungkot dyan na katotohanan. Kaya hindi po basihan na si Kristo ay hindi Diyos dahil kinikilala niyang Diyos ang Ama. Dahil maging ang Ama ay ipinakilala din si Kristo na isang tunay na Diyos. Ngayon ang tanong kaibigan, kanino ka naniniwala? Naniniwala ba tayo sa mga taong nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos? O naniniwala ba tayo sa sinasabi ng Diyos Ama na si Kristo ay Diyos? Kanino ka ba naniniwala? Sino ba ang Panginoon mo?